wala siya sa... Okay. Wala tayo sa radyo. Sadali. Medyo nalito tayo sa ating equipment. Batiin natin ating mga listeners. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Yes. Sayang di natin nakikita, di nyo nakikita si Brother Richard na ngayon nakapormang-forma siya. Alas 2 ng umaga sa Canada. Sa Canada. Okay, so ito po yung kanina yung binabanggit ko, yung regular na nating binabahagi ngayon, ang weekly Torah reading. At ang Torah portion po natin sa linggong ito ay matatagpuan sa Exodus 25 verse 1 hanggang 27. Chapter 27 verse 19 na may titulo na Heave Offering o Contribution. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Elohim, Adonai, aming Aba, maraming salamat po sa patuloy na pagkakataong pinagkaloob mo upang kami po ay makapagpahayag ng iyong salita, ng iyong Torah sa mga listeners dito sa radio station. At patuloy nawa, mapapurihan at may taas ang iyong banal na pangalan, upang doon ang matatag ang iyong mga panukala na kami nais mo na bilang tagapakinig, bilang po tagapakinig, kundi tagasunod, kami po ay bibigay ng honor at nagpapahayag ng aming pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagtugon sa iyong mga panukala. At pagpalain mo po aming tagapagturo, si Brother Richard Season, punuin mo po kami ng iyong banal na Espiritu na bawat isa sa amin ay maging kalugod-lugod po sa iyong presensya. Sa hapong ito. Sa pangalan ni Yeshua, Amasiyak, Amen. Amen. Okay, so dadako na po tayo. Sa hapong ito ay matutunghayan natin ang kahalagahan ng pag-aalay o pakikiisa at tugon ng mga Israelitas bilang tugon sa utos ng Panginoon para saan ang mga contributions na ito. Yan po yung tatalakayin natin ngayon. At bakit? Mga katotohanan dito nyo lang po matutunghayan sa ating programa. Pakinggan natin ang paliwanag at mga kapahayagan upang dito na ihatid sa atin ni Brother Richard. Salamat, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan. Pag-uusapan natin ngayon ang 19th parsha ng Torah, which is Teruma. Ang ibig sabihin nito ay mga gifts or handog. Itong word na to ay pang number 12 na distinctive word sa parsha. Ito ay nagko-cover ng Exodus 25:1 to chapter 27 verse 19. So ito po ay total Hebrew letters ay 4,692 at 1,145 Hebrew words and 96 verses na nag-occupy siya ng 155 lines sa Torah scroll. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi po unlike po ng English version ng Bible ang Hebrew Bible isang version lang po siya. Wala pong ibang version So kaya ayon po sa kautusan ng Panginoon na hindi dapat magdagdag o magbawas ng anything sa salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, kahit daw ay isang yod o title, yung yod, yan po yung yod, yung isang letter na maliit, pero isang Hebrew letter na number, pang 10th letter actually yan, napakaliit niyan pero hindi mawawala. Ibig sabihin, counted or accounted lahat ng mga Hebrew letters and Hebrew words, pati ang positioning nila kung saan sila nakalagay sa Torah. Kaya hindi madadagdagan o mababawasan, ang parsha na ito ay isa sa pinaka complex na parsha dahil ito po ay nagbibigay ng mga instructions na kung saan ay hindi naiintindihan ng mga ordinaryong nagbabasa ng Biblia o mga ordinaryong mananampalataya. Kahit mga experts actually.
karamihan sa mga Bible students o mga Bible scholars, nilalampasan nila ito kasi masyadong detalyado ng mga bagay na tingin nila hindi na applicable. So parang halos parang virtually uh, hindi naman nila meaning useless, pero it doesn't make sense sa kanila, or it doesn't mean anything sa iba, no? Pero ito po ang pag-uusapan natin ngayon, dahil ito po yung salita ng Panginoon, ibig sabihin importante ito. Actually, ito yung mga exact words ng Panginoon describing yung mga gusto niyang mangyari sa tabernacle niya. Ang Panginoon siya mismo ang parang ano yan by profession, Sister Deb, ano? I think alam mo rin na ako'y isang engineer na merong pag if may mga specifications, kailangan susundin mo yun eh. Hindi mo pwedeng hindi sundin yung specifications na yun, kasi pag hindi mo sinunod, malamang-lamang hindi mo magagawa yung tama. So, hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng although minsan sa mga practices sa field, minsan papalitan mo na kung ano yung pwede. Minsan substandard. Pero sa Panginoon kasi perfect siya eh. Isa nga sa pinag-uusapan namin kanina sa mga ng mga anak ko sa Shabbat dinner namin kanina. Kaya ako nakaporma eh. Kasi galing lang ako Shabbat dinner. Hindi ka pa nagbibihis. Hindi pa ako nagbibihis kasi katatapos lang din just a few moments ago. Kasi pag sa Shabbat dinner kasi, Sister Deb, dapat I require my family na nakabihis lahat kasi pinipresent natin ang sarili natin sa Panginoon. So dapat parang parang kung merong bisita ba tayo na isang yung prinsipe o kung sino man nakapajama ka ba, naka-shorts o hindi po, dapat nakaayos tayo. So ganun po, kaya nakaporma tayo. Ngayon, isa sa mga pinag-uusapan namin kanina, yun nga yung itong mga detalye na binabanggit. Napaka-detalyado ng So, isa sa mga naging observation ng mga anak ko, napansin lang Panginoon ay very detail-oriented. Very detail-oriented. So, ibig sabihin, hindi sa kanya pwede yung pwede na yan, or general, or kung ano yung gusto mong gawin. Basta ayon sa puso mo, okay na yan. Dahil maunawain ng Panginoon, hindi po. Ang Panginoon, meron siyang mga hinihinging very specific. At pag hindi natin ginawa yon, hindi rin niya tinatanggap. Kaya nga, pag tiningnan natin sa Exodus 25:2, dun pa lang sa start sabi ng Panginoon, kung sino may mga willing na magbigay, yung mga gusto magbigay, pero kailangan willing sila. Sa heart nila, willing sila. Kasi pag hindi sila willing, huwag mong tatanggapin. Kasi hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yun eh. May mga iba na nagbibigay, they give it grudgingly. No? Hindi naman actually humihingi ang Panginoon ng napakalaki. No? Pero minsan, ang ibang nagtuturo ay kung ang hingin buong ani. The whole harvest, hindi yung portion lang. Kaya yung tao tuloy, grudgingly. Sino ba naman, wala ka nang makakain, binigay mo na lahat, di ba? Kinuha na. Hindi po naman gano'n ang Panginoon. Kumukuha lang siya ng portion mo. Hindi niya kukunin ng buong kakainin mo. Hindi niya kukunin ng buong, kung ano meron ka, kukunin mo lahat. Hindi po gano'n. Kaya ang Panginoon is very reasonable. So, turuan natin ng tama ang mga tao, Anyway, may mga certain things na acceptable sa offerings ng sanctuary, no? And ito ay nasa Exodus 25:1-9. Sabi ng Panginoon, ito yung mga gusto niyang i-contribute. Meron siyang listahan, hindi niya basta sinabing kung anong ibigay, tanggapin mo. Hindi, nagbigay siya ng specific items. Gold, silver, copper, blue dyed wool, purple dyed wool, red dyed wool, flax, goat hair, animal skins, wood, olive oil, spices, saka gems. Yun ang in-specify niya. So, 13 na klaseng materyales.
Kasi magagamit niya 'yon. Hindi siya humingi ng kung ano ng iba-ibang klaseng bakal o hindi siya humingi ng ibang klaseng mga mamahaling bagay. Meron very specific siya. Kung ano ang kailangan, 'yon ang ibibigay. Wag natin ibibigay ang hindi. Kaya diyan nagkamali si Cain, ano? Ang ibinigay niya iba sa hinihingi ng Panginoon. Ayon nga sa Ecclesiastes, there is time for everything, no? May panahon na ibibigay natin ng certain things or specific things. May panahon na ibibigay natin kung ano yung dapat natin ibigay. So sa panahon na to, ang hinihingi ng Panginoon sa mga Israelitas, gold, silver, copper, and the rest of yung mga nakalist sa Exodus 25, 1 to 9, no? So, at very specific ito. Gagawa ng sanctuary, no? Ngayon, ang next na diniscuss dito ng Panginoon ay yung itsura ng Ark of the Testimony. So Exodus 25:10 to 22, no? Ito yung ang Ark of the Covenant or tinatawag din na Ark of the Testimony, no? Or minsan tinatawag din itong mercy seat or Ark of the Tabernacle. Pero iisa lang yan. It's the same thing, no? Ito lang yung ang only object na nasa loob ng Holy of Holies, no? Na once a year ay tuwing Yom Kippur ay pumupunta ang high priest para mag-offer ng forgiveness or asking for forgiveness sa transgression ng House of Israel, ano. So may specific na ginawa dito ang Panginoon. Dinescribe niya kung anong gagawin. Ang medyo controversial dito ay yung presence ng cherubims, no? Nung nakaraang parsha, actually 2 parshas ago, pinag-usapan natin ang commandment ng Panginoon sa 10 Commandments na sabi ng Panginoon very specific sa second commandment. Thou shalt not make any graven images or anything likeness in heaven above or on earth beneath or under the earth. Thou shalt not worship them or serve them. So yun ang specific command ng Panginoon, ano? Pero ang tanong, ang cherubim ba na pinagawa sa Ark of the Covenant, is it a graven image? So hindi po ito graven image. Yun ang una po. Pangalawa, ito po ay hindi nakadisplay sa mga tao. Nakatago po ito eh. Nakatago siya. So hindi siya nakikita. Ngayon, from time to time, nilalabas ito pag may giyera, pag may or whatever, or minsan yung priest pag pumupunta or yung mga Levites. Kasi actually hindi mga priest, may certain Levitical family na sila nagme-maintain ng temple, including may certain Levite family na silang in charge sa loob ng Ark of sa Holy of Holies. So maliban sa high priest, actually may nakakapasok pa rin ng mga Levites, pero very specific family lang. At certain time lang sila. Pero po, hindi nila pwedeng titigan ang Ark of the Covenant. Kasi hindi po nila dapat tinitingnan yun eh. So, kasi mamamatay sila. Hindi nila pwedeng hawakan. Ang pwede lang nilang hawakan yung handle kung bubuhati nila. Hindi rin po ito nililinisan. Isa po ito sa mga you cannot actually touch it. So may maraming miracles na nangyayari sa loob ng temple na hindi siya normal sa usual situation, katulad niyang hindi narurumihan ang Ark of the Covenant. Pangalawa, yung incense na ino-offer sa loob ng Holy of Holies, or actually sa holy place, ay straight yan. Ang usok niyan straight. Kasi ginagawa yung incense na yon by a specific family ng Levite din, na sila lang nakakalam ng formula.
So, pag mali ang formula mo, liliko yun eh, yung usok, hindi siya straight. So, pero actually part ng miracle yun. Another miracle na nangyayari doon sa temple, sa loob ng temple ay yung shewbread. Yung shewbread po, ito po ay ginagawa, bali 12 ito. Every Shabbat pinapalitan yan at nag-i-stay sa sa tabernacle for 1 week. Tapos after 1 week, papalitan ng bago. Tapos yung inalis, yun ang kakainin ng mga priests. Mga priest lang, hindi Levites cannot eat that. Pagkain nila fresh pa rin. Ang alam natin ang tinapay pagka lumipas na nawawala na eh. Hindi na siya fresh. Pero ayon sa mga testimonies ng mga writings, sabi ng mga ano pa, mainit-init pa rin, parang galing pa rin sa oven. Parang bagong luto lagi. 1 week na yun doon. Maraming nangyayaring miracle sa So, anyway, going back doon sa sa ano na yon, sa cherubim. Hindi po siya pwedeng titigan, Hindi sinasamba yung cherubim. Hindi rin sinasamba ang Ark of the Covenant. Okay? Hindi rin siya pinaglilingkuran. Inaano lang siya. It's just there. Because ang Panginoon ang pinaglilingkuran. Ito ay specific instructions ng Panginoon kasi ganitong itsura apparently ng mercy seat, no? Kasi ito rin yung ipinakita ng Panginoon kay Moses sa mountain. Kaya very specific instruction ng Panginoon kay Moses. Gayahin mo exactly as you saw it. So hindi lang niya basta binigay pa yung description, ipinakita pa niya kay Moses. So minsan lang ito ginawa. Hindi po ito pwedeng ulitin, no? Tapos ito'y nakatago. Ngayon from time to time, katulad ng mababasa natin yan sa Judges, sa Kings, pag may giyera nilalabas nila yan. Pero hindi rin nila pwedeng titigan. Dapat lihis yung paningin mo eh. Hindi ka pwedeng makipagtitigan sa Ark of the Covenant, ba ikamamatay mo yan eh. Actually, kung maalala natin yung at one time na nagkasala ang Israel, dinala nila ang Ark of the Covenant, nakapagyera sila sa Philistines sa Book of Judges. Tapos natalo sila. Nadala itong Ark of the Covenant sa temple ni Dagon, ngayon, pero pagising nila ng umaga, nakabaw si Dagon sa Ark of the Covenant. Tapos tinayo nila the next day, wasak-wasak na siya, nakabaw ulit. O wala na, putol na mga kamay, paa, ulo. So, natakot sila kasi pati Diyos nila nakaluhod sa Ark of the Covenant Tapos they are suffering some pestilence. So, in short, pinasoli nila. Tapos meron silang restitution para raw magsorry sila sa God ng mga Hebrews, sa the God of Hebrews, which is our God. So gawa sila ng mga gold na rats or animals na whatever. Tapos inilagay nila sa pinaalis nila ang Ark of the Covenant. Ang animal lang ang nagdadala kasi kahit sinong humawak namamatay. Namamatay. So sabi nila pag ito ay lumihis napunta sa iba ay nagkataon lang. Hindi talaga ito gawa ng Panginoon ng mga Hebrew. Pero kung pumunta ito sa camp ng mga Israelite, talagang biruin mo marunong yung animal pupunta. So sinusundan nila, nasa malayo sila at nakita nga nila na pumunta nga talaga pumunta sa camp ng mga Hebrew, Tapos nung time na nakarating na, so nakita ng mga Hebrew, so nag-celebrate sila. Ang animal biglang naging rowdy. So muntik mahulog ang Ark of the Covenant. Sinalo ng mga Levite. Lahat ng sumalo patay. So ganun. So bakit ganun naman? Sinasalo na nga Ito po ay ang gusto ko pong ipaliwanag ito, katulad din ng explanation ko sa mga anak ko, sa family ko. Ang Panginoon, may specific siyang utos. Kahit anong mangyari, dapat susundin natin yon.
Pag hindi natin sinunod yon, malamang hindi maganda ang mangyayari. Katulad din yan ni Adab and Abihu na anak ni Aaron, ano. Nag-offer sila ng illegal na fire. Ibig sabihin, nag-offer sila ng sacrifice na hindi ayon sa utos sa Panginoon. Automatic patay agad. Pinatay ka agad. So, ang tanong ng anak ko, pupunta ba sila sa hell? Maybe hindi naman siguro. Pero patay sila. Patay sila. Kasi that's how it is, no? Ngayon, yung mga Levite na humawak, hindi sila dapat humawak. So, nag-care sila sa Ark of the Covenant, pero it's a test ng Panginoon. Titingnan kung susundin pa rin ang utos ng Panginoon, di ba? Unang-una, yung Ark of the Covenant can take care of itself. Kaya niyang, nakarating nga siya ng mag-isa ron eh. Kasama lang yung animal, di ba? Hindi siya mahuhulog. Pero masyadong nervyoso yung mga tao, so humawak sila. Pero ito po ang lesson dyan, ano? Hindi po ito, ang utos ng Panginoon, hindi pwedeng baliin kahit anong mangyari. No? Sinabi niyang, hindi mo hawakan, wag mong hawakan. Pag sinabing wag lumabas, wag lalabas. So may utos, kaya wag ano. So kaya hindi siya graven image. Yun lang ang point doon, ano. Ngayon another yun nga na-mention dito yung table ng showbread, ano. Actually nung pumunta kami sa Israel, lagi kaming pumupunta sa Temple Institute, no. Twice na kami pumunta ng Israel, awan ng Panginoon, no. So we pay a visit kasi gusto namin lagi nakikita yung mga items. Kasi ito po yung mga tunay na gagamitin pagtayo ng temple. Iyan na mismo yon, nagawa na. The moment na nagawa ng temple, hindi na natin makikita ulit yung mga shewbread na yan. Kasi yan na yun eh. Oo, so kumbaga i-enjoy natin while it lasts. Kasi the moment na kaya kung makakapunta ka, Sister Deb, o kung sino sa mga kapatiran natin makapunta, make sure na pumunta kayo sa Temple Institute. Tapos tingnan ninyo yung mga articles doon, mga vessels na gagamitin sa temple, ano? Kasi Kaya baka inabot tayo ng pandemic. Mahigpit na ngayon ang mga travel. mahigpit ang travel, pero mag-i-ease up yan. Palad kayo na before the pandemic. Oo nga eh. Oo nga, pero Long din ng ating Elohim. Makakapunta tayo. correct. Makakapunta rin tayo diyan. So, yan yung ito yung shewbread, ano. Ngayon, isa sa mga commandments din ng Panginoon, ay yung pagkain lang nito ay mga priest lang ang pwedeng kumain. Pero nung time na hinahabol si David ni King Saul, ano, napunta siya sa tabernacle. Tapos gutom na gutom, mamatay-matay na sila sa gutom, pati yung mga kasama niya kasi hinahunting sila ni King Saul, ano. Tapos walang available na pagkain. Tapos ang available lang ay shewbread. So, yun ang pinakain ng priest kay David, no. Tapos ngayon, sa kwento na yon, pag tiningnan mo, hindi dapat kinain ni David yun kasi hindi siya priest eh. Hindi rin siya Levite. Pero sabi ng Panginoong Yeshua, hindi siya nagkasala. Hindi nagkasala si David kasi hindi naman niya hiningi yung shewbread. Binigay lang sa kanya eh. And besides, mamatay-matay na siya sa gutom, ano? Pero ito ang nangyari. Nung inabutan ni King Saul, pumunta siya sa tabernacle, na tanong niya. So, ang nangyari, pinatay yung priest, no? Hindi pinatay ni King Saul yung priest dahil sa pinakain niya ng shewbread si David, kundi mainit lang talagang ulo ni King Saul at kung sino yung tumutulong kay David ay papatayin niya talaga. So, pero marami rin kasing question doon. Una-una, bakit walang pagkain sa tabernacle? Dapat lagi may pagkain doon. Something is wrong somewhere. Pero anyway, ang priest lang naman maawain din. So, pero ang commandment kasi ng Panginoon is very specific. So, somebody has to die. And unfortunately, it's the priest.
So, kasi kailangan si David eh. Pero hindi naman ibig sabihin pupunta sa hell yung priest. I think he did a good thing. Kaya lang, ang kapalit nga lang yung buhay niya. Ganon talaga eh. Ah, Oo. He did a good thing then. I'm ang, sure. Go ahead, Sister Deb. ang tingin ko doon, Brad, yun yung kapalit ng ng hindi nasunod yung panukala ng Panginoon. But then, kahit namatay siya, alam natin na hindi siya kapunta sa hell. Hindi siya pupunta sa hell. Pero ang ano Ang eh, restitution lang, no? kailangan lang Parang talaga may masunod yung utos ng Panginoon one way or masunod yung another. utos, yes. So somebody has to suffer the consequence, pero hindi naman ibig sabihin na impyerno agad, ano? Hindi po ganoon, no? Um, Time na lang talaga niya. So dalawa lang kasi mangyayari doon. Either si David ang mamatay o yung priest. Yung priest siguro matanda na rin yun. Baka malapit na rin talaga mamatay yun. Si David kailangan pa niya maging king. Kailangan pa niya maging Pero, king. pero ang nagkasala ba doon si King Saul? Si King Saul talaga is murder. Murder ang kasalanan niya doon. Oh. Ano yung ginawa Oh, niya? murder yun. Dahil si King Saul, wala na. Wala na sa hulog. Priest pa talaga yung pinatay niya. Talagang ano talaga siya eh. Ano na, wala na sa sariling pag-iisip si King Saul. Pag-iisip. Dahil ano na siya eh, yung ano na siya ng bad spirits eh, no? Iniwanan na siya ng banal na espiritu. Wala na, Wala na. iniwan na siya. Oo. Ngayon, ang next na item na na diniscuss doon ay yung golden lampstand, ano? Again, ito ay isang item na nakita sa langit na very specific na ipinakita na pinagawa ng Panginoon sa kay Moses, ano. So makikita natin kahit sa Book of Revelation ando doon yung seven lampstand, no. Ito ang gusto kong ano, no, ito ang gusto ko ring emphasize without really criticizing yung iba nating mga kapatiran, ano. Um, Makikita natin dito from Exodus, kasi yung Genesis wala naman masyadong mga items, ano. From Exodus to Revelation, makikita natin na ano yung mga items na makikita mo sa langit, no. Makikita mo doon yung Ark of the Covenant, minention doon, pinakita doon yung temple, pinakita doon ang altar, pinakita doon ang seven candlestick, ano. Wala pong pinakitang cross. Walang pinakitang cross. So, and that is kind of um, surprising siguro sa lahat if they can even notice it. Kasi, bakit of all items, walang cross sa langit, ano. Ang mga pinapakita is exactly the same sa mga tinutukoy sa Exodus, Leviticus, sa Torah. Sa sa Torah, walang nakitang cross sa ano, no, sa langit. Ang nakita doon ng seven lampstand which represents the Holy Spirit. Nakita doon ang altar, nakita ang temple, nakita ang Ark of the Covenant. So, nakita yung vessels. May maraming mga items na ano na ipakita doon eh. Pero yung cross eh hindi. So, medyo mag-isip lang tayo ron, ano? Kasi ibig sabihin, um, if we are in the right track, ano? Kung ano yung importante sa Panginoon, na-mention niya sa Torah, at ipinakita din sa Book of Revelation. So, Revelation. ano yung mga items that matters to God Himself. Very specific siya, no? Although hindi ko kinikritis, sabi nga ni Paul very proud siya sa cross, ano. Hindi niya kinahihiya ito. Pero at the same time, we have to understand kung ano yung importante sa Panginoon. Kasi walang ipinakitang item sa Book of Revelation na cross. Wala rin pinakitang any instance or sign na cross sa tabernacle. So,
Again, I have nothing against it. Importante rin sa akin yan. Pero mini-mention ko lang. Symbol. I also love where, yung symbolism ng cross because it means a lot, no? Pero gusto ko lang ding i-emphasize na why is it that it's not in heaven? Yun ang isa doon, ano? So, itong menorah, nakita ko rin yung menorah nito, golden ano yan lampstand, ano. Pero yung original niyan ay missing eh. Missing yan. Kinuha ng mga Roman soldiers during that time. Pero, one thing though, yung Ark of the Covenant, gusto ko lang i-mention ito. Yung Ark of the Covenant ay hindi nakuha ng mga Babylonians. Nung inatake nila ang temple, yung first temple dinestroy nila, hindi nila nakita ang Ark of the Covenant. Tapos yung second temple, walang Ark of the Covenant. Kaya nung niransak ng Rome, hindi nila nakuha yung niransak ng Rome ang second temple, wala silang nakuhang Ark of the Covenant. Ang nakuha nila yung menorah. Pero yung menorah na yon, hindi na rin original yon kasi nakuha na rin yung original na menorah na ginawa ni Moses, nakuha ng yun eh, ng mga Babylonian, tapos sinira na nila yun, tinunaw na nila kung anong ginawa nila ron. Pero yung Ark of the Covenant, nawawala, missing. Ngayon, hindi talaga siya missing kasi pag tiningnan natin, nung dinedicate ni King Solomon ang temple, alam niya na sinabi niya na darating ang panahon kasi sa prayer niya sa Panginoon sabi niya Lord, there will come a time that your people Israel will be scattered among the nations because of sin, because of disobedience. Pero sabi niya, if they look towards this place, towards the holy place, towards Jerusalem, hear their prayers. So ibig sabihin, dahil si Solomon, siya ang wisest of all the people who ever lived. Of course, except Yeshua. Pero of all the people, siya talaga yung pinakamatalino. So kung matalino ka, anticipated na niya kung anong mangyayari. So therefore, ang Ark of the Covenant of all the artifacts of everything na nasa temple, yun ang pinaka-importante sa lahat. So nung ginawa niya ang temple, it is just wise for him to come up with a design na merong mechanism na kung saan pagka inatake ang Israel at wala ng chance na makaka-recover sila, i-activate nila yung mechanism na yon, ang Ark of the Covenant ay maitatago sa hindi pwedeng kunin ng kalaban. So sa madaling salita, nasa ilalim lang siya ng temple. Okay? So kaya ngayon, ang tanong naman, bakit nung second temple hindi nila na kinuha? Kasi ang second temple po, under Roman rule pa sila. Actually, nung ginagawa ang first portion ng second temple, under pa sila ng Greek. Actually, ang nagpasimula niyan yung under pa ng Persian, and then later on natalo ang Persian ng Greek. So ang Israel is under ng Greece, ng Greek armies. And then later on ng Romans. So wala talagang time sila, halos na free sila. So therefore, hindi nila pwedeng ilabas ang Ark of the Covenant kahit ando doon yung temple. Kasi pagka nakuha yun, wala na. Yun ang most treasured nila eh. Ngayon sabi ng Temple Institute, talagang very confident sila, sinasabi nila, alam nila kung nasa ang Ark of the Covenant. And there will come a time na pag tinayo ang temple, ilalabas nila yun. Kasi ang Israel is not under any rulers. Walang nakakasakop sa kanila. It so happen na dito rin, once na ito inilabas po, ito na yung time na kung saan ang beast or Antichrist will cause desolation, abomination that causes desolation. Kasi wala nang ibang mas magiging abominable kung di ang isang entity o isang tao, isang whoever force o personality who will yung bababuyin niya ang Ark of the Covenant.
So yun ang magiging abomination that will cause desolation. Ibig sabihin ito yung kasuklam-suklam na magdadala ng destruction. No, yun ang ibig sabihin nun, ano. So anyways, going forward tayo, yung tabernacle, magandang itsura niya kasi actually pag tiningnan natin, ano siya yung Holy of Holies, ando doon ang Mercy Seat, Ark of the Covenant, tapos may curtain siya. Tapos sa labas niya, ando doon yung menorah, tsaka ando doon yung shewbread. Tapos sa labas nun, ando doon yung altar. Pero sa unahan nun, ando doon yung tinatawag na yung sa pagmikve, yung ceremonial cleansing. So, pero bago ka pa makapasok doon, kailangan malinis ka na. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumunta ron na nagkasala, na may kasalanan ka, no? Or marumi ka or dirty ka kasi mamamatay ka ron eh. So ang sequence, kapag i-approach mo Panginoon, dito pa lang sa labas, nag-aano ka na, nagbago ka na, naglinis ka na. Tapos pag approach mo ron, meron kang ceremonial cleansing, yun ang mikveh. And then meron kang sacrifice. And then yung sacrifice mo is not hindi siya para sa kabayaran ng kasalanan mo, kundi ito'y parang thanksgiving mo. Korbanot ito. And then pagpasok mo ron, ando doon ang candlestick, 7 candlestick na nagre-represent ng Holy Spirit. Tapos ando doon din ang living bread. And then tsaka ka pala makakapasok sa Holy of Holies. Para actually hindi ikaw makakapasok, kundi yung high priest lang, which is si Yeshua lang ang pwedeng pumasok doon, no? Hindi tayo pwedeng pumasok lahat doon. Isa lang ang pwedeng pumapasok. Kahit mga angel, di sila pwedeng pumasok. Kasi meron din po temple sa langit. Whether people will accept it or not, it's a fact. Kasi for two things. One, nakita ni Moses yun, ginaya lang niya. Pangalawa, minention ito ng Panginoon. Sinabi sa kanya, gawin mo ito exactly as you have seen. So nakita niya. Pangatlo, nakita po ito ni John sa Book of Revelation. Actually, marami pa iba nakakita. Si Ezekiel, nakita niya yon. Si Isaiah, nakita niya yon. Si Daniel, I think, no, hindi pala si Daniel. So si Ezekiel lang saka si Isaiah nakakita. Pero si John talagang nakaikot. Pero other than them, si Enoch, nakita pa niya yon. So, ang description ni Enoch is the same as nakita ni John, ni Ezekiel, sa ni Isaiah. So, pero si John, nakita niya. Nakita niya, ando doon lahat. Pati yung Ark of the Covenant, nakita niya. Na yung Ark of the Covenant, heavenly version. Nakita niya yung altar, heavenly version. Nakita niya yung temple, may door din eh. So, may temple, may door, lahat kung ano yung kaya nga what is on earth as it is in heaven eh. Kaya po ito po yung ito po yung tinatawag na yung mga bagay na dapat nating intindihin So it's just interesting na ang mga temple ang mga items sa tabernacle ay hindi natin or yung mga ibang kapatiran o mga ibang mananampalataya, hindi sila nagpe-pay attention kung anong ibig sabihin nito sila ay gusto kaagad yung mga good stories lang, yung okay din naman yon. Pero pag bata ka pa, okay lang yung mga good stories, parang stories. Pero kapag ikaw ay tumatanda na sa pananampalataya, medyo tingnan mo na kung ano yung mga detalye, mga bakit sinabi ito, ba't ginawa, Marami pong mga bagay-bagay na nasa tabernacle, nasa temple system, na sentro ito ng biblical Judaism. Na iyan ang tunay na relihiyon ng Biblia. Biblical Judaism po, maraming pag-uusap patungkol sa langit,
mga golden roads, mga gano'n, ano, golden mga ano, mga crystal na mga items, ano. Mga jewel. Oo, parang gano'n, no? Pero maraming nakikita sa langit na hindi natin pinag-uusapan, katulad ng temple. Meron yan. Ang Ark of the Covenant, nasa temple po yan, Revelation 11:19. Ang menorah, nasa Revelation 1:12. Saka ando dun din sa Revelation chapter 5. So, kasi, ang problema kasi, talagang naniniwala sila na wala ng sacrificial system. Dahil sinabi nila na ginawa na ito ng Panginoon. Pero po, maski nung namatay na ang Panginoon, bumangon na siya, meron pa rin nag-sacrificial system up to AD 70. Makikita po natin ito na sa Ezekiel chapter 40 to Ezekiel chapter 48. Ito po yung millennial kingdom. Meron pa rin pong sacrificial system. Bakit ganun? Di ba? Akala ko ba wala na dahil pinako na. Kasi po, ang sacrificial system po, ay hindi naman po ito ay nagpapawala ng kasalanan ng tao. Ang ginagawa lang po ng sacrificial system, na discuss na po rin natin ito, gusto ko lang po ulitin, ito po ay parang thanksgiving lang siya. Saka normally, ito ay para sa mga kasalanan na hindi mo sinasadya. Yung mga sinasadya mo, walang korbanot na pwede diyan. Kaya kailangan natin ng sacrifice ni Yeshua para mapatawad yung mga kasalanan na sinadya natin. Otherwise, sure na impyerno talaga tayo. Para hindi ka mapatawad. Oh, walang korbanot na makakagawa doon eh. So, yun ang ano. Kaya kailangan natin ang sacrificial uh, na ginawa ni Yeshua sa pagkamatay niya at nabuhay siyang muli, ano. Pero again, ito nga po, gusto kong i-emphasize dito na ang mga items, no, katulad ng menorah, no, o yung altar. Yung altar 7 times na na-mention sa Book of Revelation ito eh. Yung altar na kung ano nakita ni Moses, yun din ang nasa tabernacle, nakita niya yun eh. Tapos, kasi sabi ng Panginoon, gumawa ka niyan kasi dun siya titira sa atin eh. So therefore, kapag andito siya, dapat may ganon. Very specific siya sa ganon eh. Kaya sabi niya sa Exodus 25:9, according to all that I will show you, no? Inulit niya ulit ito sa Exodus 26:30. Ngayon, importante kay Moses ang tabernacle at mga furnishings, ano, na accurate niyang magagawa. Kasi pag hindi, ay hindi matutuwa sa kanyang Panginoon, no? Kasi kaya nga sabi ng Panginoon, ang itong tabernacle na to, ito lang yung item na kamukha ng nasa langit. Kaya parang reflection 'yan ng nasa langit, kung ano yung nasa langit. So kaya sana magkaroon ng interest ang mga ating mga tagapakinig, ano? Kasi ito lang po yung mga bagay na makikita natin sa langit na pwede nating makita ngayon. Oo. Tapos ito rin ang nagpo-prove na ang Panginoon ay nagdedwell sa kalagitnaan ng kanyang mga tao. Na may mga bagay dito sa mundo, no, na it's na beyond our understanding, but we still need to try to understand, no. Tapos unawain natin ang mga representation ng bawat item. Katulad yan, ang menorah represents actually the Holy Spirit, for example, no. At kung naintindihan natin to, paano natin mai-reflect ito, paano ito nagtuturo sa Anointed One, kay Yeshua. At paano natin mapapractice ito, kasi gagawin po natin ito for eternity. So, ito po yung mga bagay na gusto ko pong i-emphasize, ano? So, I hope and pray na nagkaroon ng konting liwanag, ng interest sa mga kapatiran natin, ano? Ang Parsha Teruma. At nawa ay pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Yes. Okay. So, dadako na po tayo sa manalangin. Pero bago manalangin, Brother Richard, na
na dito sa portion na to, naramdaman natin yung holiness at saka yung sobrang reverence na dapat na ibibigay natin sa ating Panginoon. So, it's not just a lesson but a reminder na ganun kamangha-mangha at ka-holy ang ating Panginoon. Amen. Actually, Brad, may isa pang topic para dyan sa teruma na yan na hinihintay ko na i-share mo, but then kulang yung oras natin. It's all about the giving of the people. Yes. Na inisakto lang. Kahit sobra-sobra na yung binibigay nila, tinanggihan pa ni Moses kasi ito lang yung hinihingi. Correct. Kaya, Correct. yun madalas ang binibigay na lesson pagdating sa giving sa mga churches. So, at least may naliwanagan tayo dito na madalas hindi ito ang tinuturo Correct. sa ibang na mga pagtuturo. Correct. Okay, so tayo po ay mako na po sa closing prayer to be led by Brother Richard. Okay, manalangin po tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-usap patungkol po sa inyong salita. Nawa po, Panginoon, ay nabigyan ng hustisya ang inyong parsya, teruma. Na ito ay naipaliwanag namin ayon sa abot ng aming makakaya na maintindihan ng aming mga kapatiran, ng mga kapatid, mga nakikinig sa amin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay pagyabungin mo at pagyamanin ang inyong salita sa puso ng bawat isa at ito po ay magbigay ng interes upang lalo pong saliksikin ang inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang inyong katotohanan lamang ang sa mga tagapakinig at mapa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, mabigyan po namin kayo ng aming papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, magsama-sama tayo muli tuwing araw ng Sabado. Next Sabat, magsama-sama tayo muli. 2:00 ng hapon dito pa rin sa Wow My Radio 107.3 FM. Sa aming pagpapaalam ay tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Elohim, Yeshua Masiya. At ganoon din po, mag-tune in din po tayo kahit wala sa radyo, sa Facebook page ng Wow Smile Radio na mapapalikan niyo po yung ating mga sinalakay dito at ganoon din sa Facebook page ng Light of Visayas Source of Ministries. Ako po si Sister Debbie, kasama si Brother Richard na nagpapaalam at patuloy pa rin bumabati sa ating lahat ng Shabbat Shalom. Sun has set on a Friday night, bringing peace into your home. Families will gather all around singing. Kailangan 9 minutes na. Ulit na kayo nagsabi. Ayaw pa mag-shutdown. Ayaw mag-shutdown.